kailangang magbantay at kailangang manindigan ang mga Pilipino dito sa papalapit na eleksyon at magiging resulta ng eleksyon. Alam niyo kung bakit? Hindi ko naman ho ito binabalita sa inyo para mabahala kayo. Kaya lang, parang ang dating, lalo na po yung mga kandidato ni Robin Padilla ng PDP Laban at kanyang kaalyado, na ngayon ay pinapalabas ng sila na ang nangunguna, sila na yung malakas, sila daw yung tinatangkilik ng tao. Katunayan, meron po siyang huling inilabas na report, parang kailan ba yung kahapon lang, o na isang araw, na lahat ng kandidato niya ay pasok sa top 12 sa Mindanao. Para bang gusto nilang palabasin na yung buong Mindanao kanila na. Sandali, abay hindi gano'n yun. Conforme yan sa nasurvey. Kung nasurvey mo 2,000 katao or 2008 na katao, ay maliit na porsyento yun. Kumpara sa milyon-milyong botante sa Mindanao. Kaya hindi pwedeng panghawakan na yung kandidato ni Robin Padilla sa PDP Laban ay pasok lahat sa top 12 na pwede nang maging senador ng Republika. Abay, pasintabi na po sa record ng COMELEC, on record yan. Hindi ho yan fake news dahil ako po'y nasa media, maliban sa pagiging political blogger. Meron tayong pinanghuhugutan. Sa record, ang mataas na porsyento ng registered voters ng mga Pilipino ay sa Luzon. Ang Luzon pa rin ang pinakamalaking botante sa buong Pilipinas. Maaring sumunod ang Visayas or pangatlo ang Mindanao, o maaring pangalawa ang Mindanao o pangatlo ang Visayas. Ang Luzon pa rin, base sa record, National Capital Region, Metro Manila, Central Luzon at Region 4A, Region 4B, Calabarzon area. Yan po yung mga baluarte ng mga botante. Milyon-milyon. Pag pinagsama mo, kung di ako nakakamali, pag pinagsama mo ang Visayas at Mindanao, mas marami pa rin ang registered voters na nakabase sa Luzon. Doon sa record ng COMELEC. Anyway, kaya ko lang nababanggit dyan. Huwag naman magtatampo ang mga taga-Visayas, Mindanao, naintindihan ko ang sitwasyon. Kasi yung pinapalabas ni Robin Padilla na yung top 12, lahat ay kandidato niya. Wala nang ibang nakapasok na kandidato. Kandidato ng administrasyon, hindi raw nakapasok sa Mindanao. Ibig sabihin, wala sa top 12 nila. Kandidato mga independent candidate na napakarami, wala rin nakapasok kahit isa. So anong ibig sabihin nito? Hindi ka recommendation ito. Kinukondisyon nila ang kaisipan ng mga tao para pagdating ng araw ng eleksyon sa May 12 at pagkatapos ng bilangan o habang nagbibilangan at mawala ang pangalan at hindi nababanggit sa top 12 ang mga kandidato ni Robin Padilla o PDP Laban, baka sabihin nila, dinaya na naman sila or dinadaya sila. Abay, sandali. Mahirap yan. Yun, in other words, yung pong survey ng grupo ni Robin Padilla na kanila ang top 12 sa buong Mindanao ay hindi yan kapanipaniwala. At hindi rin yan pwedeng panghawakan na kayo ang nakakuha ng Mindanao, kayo na ang magiging senador, ay hindi po mangyayari yun. Inuulit ko, maraming botante sa Visayas, maraming botante dito sa Luzon ang magdadala ng panalo sa mga national candidate. On record yan sa presidential, vice presidential, senatorial candidate o eleksyon, laging galing sa malaking balwarte ng botante ang nagpapanalo. Okay? Kaya kung inyong ginagawa ito ng PDP Laban at ng company Padilla ay para ikondisyon ang isipan ng tao, abay, maging maingat tayo dyan. Hindi po yan magtutulot ng positibo at pagtanggap sa eleksyon. Okay? Kasi kung gano'n ang kondisyon at ganyan ang gusto niyang gawin, para bang ang gusto niyang palabasin, hindi na kayo matatalo. Wala na kayong talo. Dahil ngayon kayo ang may hawak ng top 12 na kandidatong senador sa Mindanao, ay hindi ho pangahawakan yan. Kahit ang COMELEC, hindi man magsasalita pero hindi maniniwala dyan. Talaga po yatang hindi po kapanipaniwala yon. Kasi nga po, saan ka ba naman nakakita ng ganoon pong survey na nanguna ang lahat ng kandidato nitong si Robin Padilla sa kanyang PDP Laban, aba, doon po sa Mindanao.
baka nakakalimutan ng nag-survey na yon na meron pong isang kandidato. Ito, kaya ako sinabing hindi po yan na totoo o hindi po yan tama o wala pong katotohanan yung survey na yan. Kasi yun nga mga survey ng survey ng mga SWS, ano pa ba yun, yung Pulse Asia, medyo nakakaduda di ba? Medyo parang nakakaduda nga yung mga na yan yung mga survey firm na yan. Di what more pa kaya, yung nag-survey na yan, dyan po sa Mindanao, na pinakita po na talagang ang number 1 at hanggang number 12 na mga kandidato ay puro PDP laban senatoriables. Kahit nga yung hindi nga kilala, hindi ko man lang matanda kung ano ba itsura nung sinasabing kandidato nila na yun, si Hinlo. Parang kaduda-duda talaga Malayong-malayo po sa katotohanan yung mga survey nila na yan. Kasi nga po, hindi talaga totoo. Malabo talaga manalo. Ito po yung survey. Ito yung survey. At hindi po kilalang survey firm yung nag-survey. Bagkus, ito pong nag-survey na ito ay Facebook page lang. Mindanao Real Stories po. Tignan nga natin, ilan ba followers nito? Naku po, 22,000 followers. Mababa. At ito pong survey nila, nakalagay dito. Mindanaoans choose their magic 12 for senatorial candidates. Andito po lahat Bongo, Bato, Kibulok, Marco Beta, Jimmy Bondok, si Philip Salvador na walang kwenta, yung Richard Mata, yung doktor yun, magaling yun na doktor. JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez, Camille Villar at Gringo Nasan. Yung si Richard Mata, nakakapalo ako dyan, magaling yun na doktor. Pediatrician siya. Nakapalo ako sa mga vlogs nila. Pero pagdating po sa politika, pagpasok niya sa pagiging senatoriable or pagiging senador, hindi po ako kumbaga conforme sa kanya. Kasi nga, syempre iniisip ko, baka maging tuta lang din siya ni Digong. At isa pa, kumbaga, magaling siyang doktor, pero hindi po siya pang masabi natin na pang senador, di ba? Siguro daan muna siya sa like konsehal, tapos vice mayor, board member, congressman, medyo LGU lang muna. Pag-aralan niya muna ang mundo ng politika. Yung pag sa senador, medyo mataas ka agad Ngayon, dito, si Jimmy Bondok, magtataka ka, nakapasok, si Philip Salvador, yung Hinlo, number 8, si Raul Lambino na fake news peddler, TRO fake news peddler, si Vic Rodriguez, number 10, Camille Villar, number 11, number 12, si Gringo Nasan. Wala dito si Aimee, wala dito si Aimee. Alam niyo po, sa totoo lang, kaya ako sinasabi na ito po ay fake survey wala pong katotohanan ito. Kasi nga po, meron pong isang malakas na kandidato sa Mindanao na hindi po nila nasama ang pangalan dito, na malabong mawala sa boto ng mga taga Mindanao. Kahit mga taga Davao, tingin ko iboboto tong kandidato na ito at walang ibaya kung hindi si Senator Manny Pacquiao. Napakalakas po ng hatak ni Manny Pacquiao sa mga tao. At kahit nga ako, iboboto ko yan Ako kasi naniniwala kaya Manny Pacquiao na kailangan natin ng katulad niya na mayaman na, magaling pa sa sports at hindi po ito magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ito gagamit ng confidential or intelligence pad. Hindi ito magbibigay ng pera kay Kokoy Villamin. Hindi katulad ng taga Mindanao na isa. Diba? Kaya sabi ko, hindi totoo to. At ang naglagay lang po ang nag-survey-surveyan lang po nito ay Facebook page lang. MRS. Yun na nakalagay. MRS. Okay. 2025 Senatorial Preference MRS Survey. April 1 to April 20. Yan. Kaya hindi po yan makatotohanan.
Isa pa, wala din si Amy dyan. O, di ba? Alam din sinama si Amy. Kandidato yan ni Sara, saka ni Robin. Di ba? Kaya po talagang kailangan nating maging mapagmatsyag at mapagbantay kasi baka mamaya nga po, kinukondisyon nila ang mga tao sa Mindanao at isipin po na ito talaga yung totoong survey. Yung SWS, Pulse Asia, Tangeray, medyo medyo okay sa akin yung Tangeray pero yung mga ibang survey firm kasi halatang-halata no, na mind conditioning saka hindi makatotohanan saka nakakita nun. Halos isang buwan si Sara sa dahig sa Netherlands, siya pa yung nakakuha ng mataas na trust and satisfaction rating. Ay, hindi po totoo, hindi makatotohanan yun. So ito pa po ang video ni Sir Mike Abe. Ang panggagalingan ng ipapanalo ng isang senador ay galing sa Luzon, Visayas, Mindanao, both. Hindi pwedeng manalo ka lang ng galing sa Mindanao ka lang. Hindi ka pwedeng manalo lang galing sa Visayas lang. O hindi ka mananalo galing sa Luzon lang. Kailangan sama-sama yan. Alam kung bakit? 15 or 16 million vote ang makuha mo para siguradong ikaw ay kasama sa top 12. Ganun po. Kung di ako nagkakamali, parang 50% yata ng mga botante dito sa Luzon. O, di ba? Kaya, ingat po tayo. Kung ang kanilang plano ay kondisyon ng kaisipan ng tao na pag sila'y natalo, dahil talagang walang numero, papalabasin dinaya. Yun ang mahirap. Dahil hindi naman po nawawala sa kasaysayan ng political exercise sa Pilipinas, ang natalo, ang claim, dinaya, nadaya. Ang nanalo, ang sinasabi ng natalo ay nandaya, nandaya. Ayan. Yan po kung ganyan po ang inyong kaisipan, huwag na kayong tumakbo. Kung tumatakbo ka ngayon, mag-withdraw na lang kayo. Kung hindi kayo naniwala sa totoong pulso ng bayan, sa totoong hatol ng bayan, sa totoong boto ng mamamayang Pilipino, dito at sa abroad. Kaya sa ngayon, wala pang pwedeng mag-claim kung kayo ay panalo na. Kahit top-notcher ka, kahit nasa top 5 ka, hindi ka pa rin sigurado. Anything can happen. Mali nyo, kung yung mga nasurvey nyo, simula bukas magbago ng isip, ayaw na sa inyo, hindi na kayo iboto. Di ba? Paano yun? Kaya, malalaman natin ang top-notcher, ang 12 senador na mananalo after ng eleksyon. Sa ngayon, walang makakapagsabi sa akin pong analysis at opinion na kung sino ang top 12. Malabo pa yan. Sa sabaw ng pusit. Kaya Robin Padilla, kung ang layunin mo ay publicity lang, okay lang. Pero huwag mo naman palabasin na kayo panalo na o kung i-condition mo na pag kami nangyari sa inyo, dinaya kayo. Huwag ganon. Kailangan parehas. Tanggapin ang totoong magiging pulso at desisyon ng taong bayan during election day. At pagkatapos ng eleksyon, magbibilangan kung ano ang resulta ng bilangan na gagawin ng COMELEC. Nandiyan naman ang mga private company, private organization, non-government organization, na mga watcher, ating kilalanin para umunlad na ang ating bayan. Walang away-away. Di ba? Pakilang po, importante yun. Kung talagang magaling kayo, mananalo kayo. Kung marami kayong followers, supporters. Pero kung magaling lang sa publicity, magaling lang sa mga survey, pero pagdating ng eleksyon, nakalimutan kayo, wala yan, lahat ng yan. Kaya ulitin ko, wala pang pwedeng mag-claim na sila yung nanalo or mananalo sa ngayon. Maglalabanan pa lang. Okay? Iba ang survey, iba ang sapantaha, iba ang mga opinion kaysa sa actual result after counting, after election, after ng counting. Sa gabi ng May 12. Ayan po yan. Please like and share ng ating mga video dito po sa Mike Abe Opinions doon sa kabilang channel at itong channel na ito, MA Pinoy TV. So dito nga po sa sa sitwasyon na ito dito kay Robin Padilla, sana yung mga ganung ito kumbaga akin lang naisip sa paliwanag ni Sir Mike Abe tungkol po sa mga survey. Sana yung mga ganitong hindi makatotohanan ng survey bilang isang senador na maraming followers at kumbaga government official ka,
'Di ba? Sana ini-scrutinize mo muna yung ano, yung mga information, dinedecimate muna. Disseminate ba tawag doon? English kasi. Dapat tinitignan muna kung eto ba makatotohanan, totoo ba 'to? 'Di ba sa isang Facebook page na mayroong 22,000 followers, at hindi ko minamaleta yung survey kasi medyo hindi po makatotohanan. Kasi paano ba nila ginawa yung survey? From Sulu, Zamboanga, dito ba sa ano ba yun? Yung Jensan, Sarangani, Cotabato, Maguindanao, Davao, Siargao yata. Ano pa rin yan? Mindanao pa rin yata. Yung bang kumbaga, lahat ba talaga ay naikutan nila mga bawat kumbaga key cities sa Mindanao, bawat syudad like Butuan, Pagadian, pinuntahan ba nila at ilang tao ba ang kanilang tinanong, ilang tao ang kanilang kumbaga binigyan ng mga questionnaire, 'di ba? Kung paano ba ginawa itong survey na ito. Sana isip-isip muna itong si Robin para nga naman kumbaga yung kredibilidad niya kasi bilang isang senador kahit na wala naman yata, kahit na tingin natin kay Robin Padilla tuta, 'di ba? Yung mga ganito dapat mga simple, mga ganito, mga basic, 'di ba? Tinitingnan mo na, mukhang hindi naman totoo. MRS, sino ba tong MRS na ito? Ano ba tong MRS na ito? 'Di ba? Tingnan niya muna kung ito ay isang like survey firm na naka-base sa Mindanao na matagal nang gumagawa ng mga survey. Siguro baka yun pa. At meron silang opisina, meron silang physical na headquarters. Hindi yung tao lang na tao-tao lang, FB lang, 'di ba? Sana kung yun ang ating makikita, 'di ba, na nag-survey, baka kapani-paniwala. Pero yung ganito nga po na hindi naman natin alam kung sino ba yung MRS, 'di ba? Medyo ano po 'yan, medyo hindi po kapani-paniwala talaga. At syempre, panahon po ngayon ng pagma-mind conditioning, panahon po ngayon ng gapangan, panahon po ngayon ng tingin ko pagpe-fake news para maihanda na po ang isip ng mga kababayan natin sa kung sino ang dapat na iboto sa darating na eleksyon. Pero 'di ba sa Mindanao meron pong mga taga Mindanao na kumakandidato po na tingin ko ay makakakuha po ng malaking boto rin sa Mindanao, like Erwin Tulfo. From Davao City din po pala sila Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, 'di ba? At yun nga, Manny Pacquiao, 'di ba? Bakit hindi man nasama si Manny Pacquiao dito? Parang alam niyo, nung nakita ko tong survey na ito, ang unang papasok sa isip ko, ang malakas Manny Pacquiao Laging kasama si Manny Pacquiao sa mga survey ng SWS, Tangerine, ng Pulse Asia. Tapos pagdating dito sa MRS, 'di ba, hindi siya nakasama. Kaya medyo medyo diskumpiyado ako sa MRS. Pero kung ano man yung kanilang ginawang pagsasurvey, sa kanila 'yon. Kumbaga ang pinaka-survey talaga na makatotohanan ay ang darating po na eleksyon sa May 2025, May 12. Yan ang pinaka-totoong survey. Walang halong fake news diyan. Kung sino ang lalabas sa Magic 12 na kandidato sa pagkasenador pala, ay yan po ang magiging senador natin sa loob ng 6 na taon. Kaya kailangan nating maging maingat, maging matalino, at maging kumbaga conservative sa pagpili ng magsisilbi sa atin ng 6 na taon at papasahurin po natin ng 6 na taon na napakalaki pong halaga. Parang 200 plus thousand isang buwan po ang sahod ng senador. So, kung katulad ng mga nakikita nating ibang senador na tuta ng isang dating presidente lamang ang mananalo, ay parang ang hirap naman po yata na magpasahod tayo na hindi naman tayo ang pagsisilbihan, bagkus ang pagsisilbihan po ay ang kanilang mga amo, katulad ni Digong. 'Di ba? Medyo pangit 'yun pag ganoon Dapat ang ating kandidato sa pagkasenador ay katulad ni Benhar Abalos, na talagang kung ang pagbabatayan po natin ay track record, kung ang pagbabatayan po natin ay ang kanya pong karanasan
sa pagiging mayor, congressman, MMDA chairman at DILG secretary ay hindi po matatawaran. Yan po sana ang maging batayan ng ating mga kababayan. Yung wala pong, kumbaga walang takot na ipatupad ang rule of law, ipatupad ang mga warrant of arrest para sa mga tao na nagkasala. Mahirap ka man o mayaman ka man, huhulihin ka basta meron kang kasalanan sa batas. Yan po ang aking numero 1 sa pagka-senador. Ngayong May 2025 election. Benhar Abalos, number 1 po sa balota. Huwag na po kayong magdalawang isip. Yan din po ay napipisil na kandidato ni Sir Mike Abe. Kaya po ako bilang isang vlogger na matagal nang nakasunod dito sa mga ginagawa ni Benhar Abalos, talaga pong ako'y iboboto ko ito at ng aking pamilya. So yun lamang po, maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Please, support po ninyo ang ating Sir Idol Mike Abe at Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Bye-bye. Salamat, Mama Chup Chup. Ingat po kayo. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye.